Good morning mga tol! Second vlog natin ngayon. Tapos maglo-long drive tayo mula dito sa Manila hanggang sa Puyapu, Nueva Ecija. Nasa 170 kilometers din to. Kaya ito na rin yung pinaka-break-in nung Nissan Terra natin. Dito pala tayo dumaan sa may Bandakan papuntang Nagtahan. And pag kumanan ka, dito na yung Nagtahan Bridge. Kaso medyo traffic nga lang kasi ginagawa yung kabilang side ng kalsada. Ayan, tapos pagka kanan natin, dire-diretso lang tayo hanggang makatawid ng Pasig River papuntang Lacson. Tapos pagdating natin ng Lacson, kakanan tayo papuntang Spanya. Sunday morning nga pala tong biyahe namin. Tsaka parang mag-11 AM na rin pala ata to. Magla-lunch na pala. Kaya marami na palang sasakyan nakasabay. Tapos dire-diretso lang to hanggang makaabot dun sa Rotonda. Tapos mag-U-turn kami dun papuntang Mayon, kakanan. Itong part na to nasa may Bonifacio na kami. Hindi na pala namin na-videohan kung paano kami nag-U-turn dun. Ito, palabas na to ng NLEX. Nasa may Ayala Malls, Cloverleaf na. Dito pala sa part na to, tinetesting ko na yung throttle. Pinapakiramdaman ko na yung hatak ng sasakyan. Kasi nga first time lang natin to dadalhin dito sa expressway. Yun nga lang, paglagpas namin nung toll gate, sobrang lakas naman ng ulan. Kaya medyo nag-slow down muna kami dito. Tapos naghanap muna kami ng gas station kasi mag-gas up muna kami. Dito sa may pinakaunang Petron, sa may NLEX, dito kami muna nag-gas up. Yan. Video lang muna ako dun sa Nissan Terra natin. Iniikutan ko lang habang nagpapalagay muna ng gas. Sarap i-drive nitong Nissan Terra dito sa expressway kasi once na nasa high speed ka na, ang ganda na nung hatak. Medyo mabagal lang siya dun sa first and second gear. Pero pag pumasok na siya ng third gear, okay naman na, mabilis naman na siya. Nasanay kasi ako dun sa Mazda 3 na galing sa stop, arangkada kagad sa mga digasolina na sasakyan. Kaya medyo naninibago ako dito, ang taas ng RPM ko pag first gear tsaka second gear. Dito na kami sa may Total, sa Apalit. Dito na pala kami magla-lunch. Tsaka kaya kami dito nag-stop over kasi nga meron ditong Tim Hortons. Magkakape muna tayo, pampagising. Dito kami sa may KFC, nag-lunch. Konting video lang dito sa sasakyan. Buti konti lang yung mga nag-stop over dito. Tapos order muna tayo ng kape dito sa may Tim Hortons. Yung usual na ino-order natin. So after namin mag-lunch, yan, tinake out na namin yung coffee. Alam ko mag 1 PM na rin ata to. Kaya babiyahe na ulit kami. Tamang pahinga-pahinga lang. Dito sa part na to medyo maluwag na kasi kukonti na lang yung sasakyan. Unpredictable nga lang yung weather kasi may part na maulan, may umaambon, tapos meron yung umaaraw. Dito pala itong station na to, yung Lakeshore. Dito kami madalas dati mag-stop over nung naka Mazda 3 pa kami. Ito na kasi yung pinaka-last na gas station ata bago mag-exit ng SCTEX. Kaya dyan kami lagi nag-stop over nun para mag-CR tsaka kumain. Sa part na to, nasa may na tayo, malapit na tayo papuntang SCTEX na to eh. Lagpas na to ng Lakeshore. Papasok na pala kami dito nung SCTEX. Kasi nga sabi ko kanina after nga nung Lakeshore, ito na malapit na lang yung exit ng SCTEX. Sobrang komportable nung ride talaga nitong Nissan Terra. Wala ka nang iniisip yung may mga rampa dun sa mga bridge dito sa expressway. Hindi mo na siya ramdam. Di tulad dun sa sedan, tsaka naka-lower din kasi yung Mazda namin eh. Mas gusto ko mag-drive dito sa may SCTEX kaysa sa NLEX kasi maganda yung view na nakikita mo eh. Tsaka kukonti lang din yung mga sasakyan na. Hindi tulad dun sa NLEX. Marami pa kasing nakakasabay na sasakyan. Dito sa may right side mo, kitang-kita mo kasi yung view ng Mount Arayat. Kaya nakaka-relax din yan habang nagda-drive ka. End of na to, SCTEX. Papasok na kami nung Tiplex sa toll gate. Tapos dire-diretso lang ulit to. Papasok na to ng Tiplex. Medyo malapit na kami dito kasi ilang exit lang after ng toll gate ng Tiplex. Nasa 3 exit lang ata kami. Dire-diretso na lang to. Paglagpas namin nung toll gate ng SCTEX, pupunta na to sa Tiplex. Ayan, welcome to... Ito na yung sign, yung welcome to Tiplex. Next time pala siguro dadali namin to sa Baguio. Tapos, i-document na lang din ulit namin. Bibidyohan ulit namin yung ride namin mula Manila hanggang Baguio. Siguro pag hindi na nag-uulan-ulan para iwas din dun sa landslide. Ang ganda dito pag
nagde-drive ka, makikita mo ganyan, puro greeneries, mga palay, mga puno, kaya nakaka-relax din yan. Approaching na tayo ng toll gate ng T-Flex. Konting na lang to, konting push na lang, malapit na kami sa destination namin. Nasa 3 or 4 na exit na lang to after nitong toll gate. Dire-diretso lang tayo ulit. Paglagpas namin ng toll gate, may part nga lang na malakas yung ulan dito sa may Herona ata to, o part na to ng Paniki Tarlac. Kaya daan-daan lang ulit tayo, dito lang tayo sa may slow lane lang tayo, sa kanan lang tayo. Buti naman sa part na to na wala na yung ulan, medyo maliwanag na. Na rin kami nito, pa-exit na rin kami. Sa exit nga pala kami. Pwede rin naman kaming mag-exit dun sa may Rosales, kaso pabalik na nga lang, kaya dito na lang kami sa Pwede kaming mag-exit doon kung pupunta kami ng SM Rosales. Pero dito kami sa Ayan, tapos na yung expressway. Sobrang sarap niyang i-drive. Lambot ng suspension, malamig yung aircon. Wala kang problema sa mga lubak. Konti na lang to, mga 15 kilometers na lang. Pag kumaliwa ka, yung papuntang Moncada. Tapos dito kami sa may kanan, papuntang municipality ng Anao. Dire-diretso na to hanggang Quiapo. Tapos after nitong Anao, yung Nampikwan. Nueva Ecija na ata to. Alam ko part na to ng Nueva Ecija, tong Nampikwan. Yan, ito yung nila, yung town proper. Dire-diretso lang tayo dyan. Lampasan lang natin to. Papasok na to ng Quiapo. Babintigan na ata tong part na to. Kaya medyo malapit. Dati yung daan na to hindi pa ganito kaganda, parang lubak-lubak pa ata dati, hindi pa siya sementado, kaya okay na rin umuwi ngayon kasi maganda na yung daan. Tsaka sakto pag exit mo kasi dito, pwede ka na dito dumaan kasi dati doon kami sa may MacArthur pa umiikot, sa may kabila, sa papuntang Moncada pa kami nag-exit. Ngayon okay naman na. Ayan. Ito malapit na tayo sa may Quiapo, papasok na to ng bayan. Mga na lang to, 2 kilometers. Magto 2 PM na pala to. Tapos ito na yung sa may bayan ng Quiapo. Yan dire-diretso sa may church. Ayan, pag kumanan ka, dyan yung papuntang market. Ayan, tapos yan yung munisipyo ng Quiapo, yung Quiapo Town Hall. Ayan, dito tayo sa kaliwa. May bus na pala ngayon, mayroon na rin palang biyaheng Manila dito sa may bayan ng Quiapo, papuntang Cubao. Yan, dire-diretso lang tayo, tapos kanan, yan. Overall experience, sobrang sarap i-drive nitong Nissan Terra. Parang ito yung biyahe na hindi ako napagod. Kasi madalas pag yung sa Mazda 3, parang ramdam mo yung pagod, pero dito hindi Kasi sobrang komportable nga nung biyahe. Ang smooth din nung driving niya, parang sabi nila mabagal sa siguro yung gear 1 and gear 2 lang pag nasanay ka dun sa malakas ang arangkada, pero okay lang naman sa akin yun, wala naman problema. Nasa comfort era naman na tayo, gusto natin yung komportable na, malamig yung aircon. Ito papasok na to sa amin yung papasok na ng barangay namin. Dito sa part na to marami nagpipicture kasi maganda yung view dito, lalo na pag may palay. Kasi kita yung view dun sa bundok. Ayan yung highway dyan sa taas, yan yung T-Flex, yan dadaanan natin. Ayan yung sa may kanan, yan yung papuntang Urdaneta, Rosales, Baguio, tapos yung sa kaliwa yung papuntang Manila. Ayan, dire-diretso lang tayo, dito tayo sa ilalim. Buti pala walang ulan dito nung dumating kami kasi medyo hassle din kasi pag malakas yung ulan. Tapos na ata yung ulan dito. Ito, papasok na to ng barangay namin. Kailang Quezon Sur. Dati pala wala din masyadong mga bahay dito sa part na to. Bukid lang to, puro taniman. Pero after 10 years, ayan, padami na ng padami din kasi yung tao. Marami ng mga nagtatayo ng bahay dito sa gilid. Ayan, ito, dito lang, hanggang dito lang yung mga bahay nun sa part na to. Papasok na rin to. Malapit na rin to sa amin. Medyo masikip nga lang yung daan dito, pero okay naman, kayang-kaya naman. Konti lang din naman yung mga sasakyan na lumalabas siya pumapasok. Nakakamiss talaga umuwi sa probinsya kasi ganito yung mga nakikita mong sights. Nakaka-relax din. Ayan, may kalabaw po. Diba? Saan ka makakita ng ganyan? Dito lang yan sa probinsya.
Okay, nandito na tayo sa amin, sa bahay ng lola ko. Ayun, ito yung itsura ng Nissan Terra natin after 170 kilometers ng ulan, araw, talsik, putik. Tapos next time pala, ipapa-blessing namin to sa Manawag, kaya abangan nyo ulit yung video namin sa susunod. Ito yung next vlog na i-upload namin, yung pumunta kami ng Pangasinan sa Manawag, nagpa-blessing ng sasakyan. Yun lang, bye-bye!